sa screen po natin. Sige po, ating ihanda yung ating mga buhay at puso sa huling bahagi ng atin pong pagsamba at pagpupuri sa atin pong Panginoong Diyos. Ang tagasindi ng kandila po natin ngayon, si Faye at si Teacher Rio. Ang liturgist po natin ay si Chair Beck. Let us worship God in spirit and in truth. Patuloy po nating talaga ang atin pong mga buhay sa atin pong Panginoong Diyos. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat sa sandaling ito, makakaharap po kami ulit sa iyo may pagpapakumbaba at pagpapasalamat sapagkat ikaw ay naging mabuti sa amin pong mga buhay, Panginoon. Pinwelcome ka po namin sa lugar po na ito sa pamamagitan po ng inyo pong banal na Espiritu. In Jesus' name, Amen. I just want to be just want to be where you are. I just want to be where you are. Dwelling daily in your presence. She from afar. Draw me near to where you are. Wanna be where you are. I just want to be. I just want where you are, dwelling daily in your presence. Just wanna worship from
Ayab iti panagdayaw. Agdaydayaw tayo ti Apo, da kayo amin a nasyon. Naindaklan, ti di agbalbaliw nga ayat na kada kayo. Ket ti kinapudno na, awan inggana, madaydayaw iti Apo. Agyaman tayo ti Apo tayso na imbag, agnanayon tinapudno nga ayat na. Kantaan tayo iti Santo Santo. Agtatar tayo Santo, 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 Diyos sa napigsa, agkanta kami nga agdaydayaw ken ka. Santo, 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 silaw ken ayat ka, Diyos sa madayaw, awan inggana. Santo, 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 dayawen ka, dagiti sa santo asang sangkamaysa. Kerubin ken serafin, agparintumengda, agrupap ken ka, adi umingka. Santo, 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 awaganda ka, tati managbasol gloryam iliwen na. Santo, 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 awan pagkurangam, panakabalin, asiken ayat. Santo, 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 Diyos sa namarswa, langit ken daga siksikan, idayaw da. Santo, 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 manakabalin ka, Diyos sa madayaw, awan inggana. Sige, tayo po ay manalangin. Panginoon na maibigin at dakila sa buhay po ng bawat isa sa amin. Salamat po Panginoon sa panibagong araw po na ito na muli kami pong mga magkakapatid sa pananampalataya ay muli pong magpapasalamat sa inyo Panginoon sapagkat napakabuti mo po sa buhay ng bawat isa sa amin kahit sa kabila po ng amin pong mga pagkukulang ay patuloy ka pa rin, Panginoon Diyos, na tumutupad sa iyong mga pangako, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat po sa mga sandaling ito, Panginoon Diyos. Dalangin namin, Lord, na patuloy niyo kaming buklurin ng iyong pag-ibig, Panginoon, at manatili sa amin, sa buhay namin, sa puso namin, Panginoon. Sapagkat kung ang pag-ibig na ito ay nasa sa amin, hindi po namin kayang saktan ang amin pong kapwa, Panginoon. Kaya Lord, sa umagang ito, samahan niyo po kami, Panginoon. Lalo tigit po, Panginoon, ang amin pong pastor na siya pong magbabahagi ng iyong mga banal na salita, Panginoon. At patuloy din po kami, Panginoon, na humihingi ng tawad sa mga pagkukulang namin, Panginoon, sa isip, sa salita, at sa gawa, Panginoon. I-bless mo po ang bawat isa sa amin, lalo tigit po, Panginoon, ang iyong pong mga salita. Lord God, nawa po ay magsilbing inspirasyon sa amin, Panginoon, at magamit po namin sa araw-araw ng buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin, pasasalamat sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po yung po. Iti litanya ti panagbabawi o Apo, sa nakadi hukuman, sa nakadidusaan kadagiti pagkurangak ken ka. Ket napigsan ka pagdadanag kaditoy kinairugob ko.
Apo ama nga asi, suruan na kadi amang tagikwa, iti mataginayon talna ta mariribukan unay, tuy pusok. Amin tayo. Umay ka, Umay ka, o o apo, Apo, ket ket isalakan isalakan na, nak. Gapo iti panakabalin mo, ispalan ispalan na. nak. Ang salita ng Panginoong Diyos ay nagbibigay ng kasiguraduhan sa buhay po ng bawat isa sa atin na sa ating taus-pusong paghingi ng tawad, panunumbalik sa Diyos at pagpapasakop sa Kanya, tayo nga ay patuloy at ganap na pinapatawad ng atin pong Panginoong Diyos. God has forgiven us. Ipadama po natin ang ating pagmamahal sa iba na katulad po nating pinatawad na ng atin pong Panginoong Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay magbatian, magpadamahan ng ating pag-ibig sa bawat isa habang inaawit po natin ang Kaibigan, Kamusta Ka Na? Isa pa po, kaibigan, kamusta ka na? Kaibigan, kamusta ka na? Kapatid sa pananampalataya, kung ngayon nagagalak na muli kang makasama, nais kong ipanalangin ang iyong mga suliranin upang sa Kanyang pagbabalik niya tayong sa uling pagkakataon po. Kaibigan, kamusta ka na? Kapatid sa pananampalataya, ako ngayon nagagalak na muli kang makasama, nais kong ipanalangin ang iyong mga suliranin upang sa Kanyang pagbabalik madatnan niya tayong gising, upang sa Kanyang pagbabalik madatnan niya tayong gising. Amen. Amen. I love you with the love of the Lord. Tayo po'y maupo muna sa presensya ng atin pong Panginoong Diyos. Ay iti oras, iti tiyempo kadagiti ubing, kantaan tayo ti Jesus loves the little children. Jesus loves the little children, all the children of the world. Brown and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Jesus loves the little children, all the children of the world. Brown and yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world.
God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. 'Cause He loves me. 'Cause He loves me. Amen. Amen. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. Ayan. Salamat mga bata. Stretch po natin yung ating mga kamay sa kanila and let us bless them po. Let us declare blessing sa buhay po ng mga batang ito. Lord, maraming salamat po sa dakilang araw na ito, sa buhay po naming lahat, especially po sa mga batang ito. Maging sa mga batang kalong ng kanilang mga magulang, Panginoon. Ni-stress namin yung aming mga kamay, declaring blessing, Father God, sa lahat po ng mga batang ito, Panginoon. We declare strength, Lord, sa kanilang buhay physically, Panginoon, growth sa kanilang buhay spiritually, Father God. We declare provision, Panginoon, sa lahat ng kanilang mga pangangailangan. We declare wisdom, Lord God, habang sila po ay lumalaki at lumalago, O Lord. We declare blessing din po sa kanilang mga magulang, Panginoon, na ginagamit mo upang ang mga batang ito, Panginoong Diyos, ay patuloy na mabantayan, Panginoon. And we declare blessing, Father God, sa church po na ito, na patuloy na maging gabay, Panginoon, para po sa mga batang ito. Father God, we declare, Panginoon, na ang inyo pong guidance and protection, Panginoon, sa mga batang ito ay patuloy po nilang maranasan everyday ng kanilang mga buhay, Panginoong Diyos. Lord, maraming salamat po. We declare all these things in Jesus' mighty name. Amen. Amen. God bless you, mga bata. Good morning po sa ating lahat. Yan. Kablawan nyo man, dagiti kaabayo, kakabsat. Ti naimbag nga good morning. Yan. Good morning po sa ating lahat. Yan. Good morning, good morning. Yan. Advance Merry Christmas po. March 1 na tayo. Napakabilis talagang dumaan ng panahon. No? Pero salamat sa Lord kasi patuloy po tayong sinusustain, patuloy tayong pinagpapala, pinoproteksyonan, ginaguide ng atin pong Panginoong Diyos. Amen po ba doon? Pwede po ba nating alayan muna ng papuring palakpak ang ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat? Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sige po, tingnan natin ang mga announcement po ng atin pong church. Yan, leave ko po yon kasi hindi ko siya na-edit. Patuloy po na inimbitahan ang bawat isa sa atin. Join us in our prayer meeting po. At the same time, kapag nai-adjust po ito, our Bible study ang prayer meeting po natin ay Wednesday. Ang BS po natin ay
Thursday. So magkakaroon po ulit tayo ng mga ganitong gawain this week, mga kapatid ko. Kaya join us po, maging po sa BS natin. Sana po ipatuloy namin kayo makasama sa BS. Okay po? Every Thursday at 6 p.m. Yan, minsan po isinasama na namin ang prayer meeting on Thursday after po ng atin pong Bible study. Yan. Tapos within the week po, wala po tayong family devotion, pero on Tuesday until Friday, wag mo na yan. Hanggang Friday po, magkakaroon tayo ng house visit. Magsisimula po ako ng labas. Yan. Mula po bayan, San Jose. Yan, ng hapon po ito. So kung hanggang saang bahay po kami makakarating para mag-visit, you do not need to prepare anything po. Okay po? Basta pag dumating po kami doon, mangangamusta lang po kami, makikipanalangin po sa inyo ulit. Kung meron po kayong mga concerns, meron kayong mga prayer request, dalhin po natin sa Lord sa mga pagkakataon po na kami po ay nasa inyong mga tahanan, mga kapatid ko. Okay po? Panalangin po natin yung mga bagay po na ito na patuloy na tulungan tayo ng Panginoong Diyos. Bigyan po tayo ng kalakasan ng atin pong Panginoong Diyos. Halataan nyo naman sa aking boses, medyo natiliwak mananti panatang. Sige, happy birthday po sa mga birthday celebrants natin ngayong week po na ito. Sa March 3, Tuesday, birthday nila Kambal, si Brother Alfred, tsaka hindi ko na-edit yung isa. Ferdinand and Alfred po ito. Yan. So, birthday po ng Kambal. Okay po? So, happy birthday po sa kanila. And then, on March 7, si Kagawad Peter. Yan. Tama po ba? March 7. Yan po. And then, sa March 7 din po, yan, birthday ni Brother Mark, si kapatid na Macmac Ramirez. Yan. So, sila po yung nandun po sa atin pong listahan. Pagka wala po kayo doon sa listahan ngayong week, ang birthday po ninyo, please update us po para may lagay po natin doon po sa atin pong list. So, happy birthday po kay Mac, kay Kagawad Peter, kay Fernan, at kay Alfred. Pwede po ba tayong umawit ng birthday song muna? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. May the Lord bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God, may the Lord God, may the Lord God bless you. Please extend ang atin pong birthday greetings po sa kanila. Nawa patuloy silang bigyan ng ating Panginoong Diyos ng marami pang mga taon na punong-puno ng pag-asa, pagpapala, at kabutihan ng atin pong Panginoong Diyos. Yan. Panalangin po natin of course, yung pandaigdigang kapayapaan po, yung gulo na nangyayari, maging yung kapayapaan po sa ating community. Let us continue to pray each other, kakabsat kan Kristo. Panalangin po natin yung atin pong mga church activities. Okay po? No, pero ang focus ng prayer natin, before na manalangin po ako, pwede po bang pakihawak ulit yung shoulder ng inyo pong mga katabi? Sige po, shoulder. Hawakan niyo po yung kanilang shoulder. Yan. Kung ikaw ay nasa gitna, yung left and right mo. Okay po? So, bago ang pastoral prayer, please pray. Para sa person na yan na nasa right mo o kaya nasa left mo. Okay po, declare blessing sa buhay po niya ngayong time po na ito. Pwede po ba yan? Yan, let us close our eyes. Sige po.
And let's pray. Begin to declare blessing sa kapatid na hawak mo po ngayong time po na ito. Lord, we declare blessing. Kay Chepek, kay Iking. And I also declare blessing sa lahat ng Lord, maraming salamat po sa umagang ito. Tunay po na napakabuti mo sa amin pong mga buhay. Salamat sa pagkakataon na makapag-declare ng blessing sa amin pong mga kapatid, Panginoon. Nakasama po namin sa pagsambang ito in spirit and in truth, O God. Salamat po sapagkat nagagamit yung buhay po namin, Panginoon, para ipanalangin yung bawat isa, Panginoon Diyos. And salamat po sa opportunity na ito, Panginoon, na makasamba sa iyo sa lugar po na ito ng may kapayapaan, ng may katahimikan, Panginoon, kagalakan sa amin pong mga puso. Salamat, Lord, sa buhay po namin. Salamat sa lahat ng biyaya at pagpapala. Salamat, Panginoon, sa inyo pong pag-iingat, proteksyon, guidance, Lord God, sa mga nagdaang mga panahon ng aming mga buhay. Lord, kinikilala namin na hindi namin mararating ang araw na ito kung hindi ka kumilos sa amin pong mga buhay. Kaya patuloy naming hiniling, O Diyos, na sakupin mo ang aming mga buhay, yakapin kami, Panginoon, nawa ng iyong kabutihan, ng iyong pagpapala, ng iyong presensya, Panginoon. Patuloy niyo po kaming itago, O Diyos, aming Ama, sa ilalim po ng iyong mga bisig. Itago kami, Panginoon, upang maranasan namin na ikaw ang matibay naming kanlungan, Panginoon. Na sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng bagabag, Panginoong Diyos, na pwede naming maranasan o nararanasan ng mga anak mo, Panginoon, makatagpo pa rin ang bawat isa ng kapahingahan at ng katiyakan ng araw na darating, Panginoong Diyos. Aming Ama, patuloy naming hiniling sa iyo ang pandaigdigang kapayapaan, Panginoon. Batid niyo po ang nangyayari sa mundong aming ginagalawan. Ikaw ang may likha ng lahat nito, Panginoon. Kaya itinatalaga po namin maging ang kapayapaan sa komunidad kung saan po kami kabilang, Panginoon. At ang kapayapaan sa loob at labas ng aming mga tahanan, Panginoong Diyos. Kaya kapayapaan din po sa iglesyang ito, kung saan mo kami patuloy na itinatanim at nagbubunga, Panginoon. Lord, dinadalangin din po namin ang mga gawaing amin pong ipagpapatuloy, O Diyos, sa linggong ito. Pangunahan mo kami. At sa bawat pagdalo, Panginoon, ng iyong mga anak, patuloy na maging pagpapala ito sa kanilang buhay, Panginoong Diyos. At lalim pa ng kanilang pananampalataya, makikipag-ugnay sa iyo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang mga buhay, Panginoon. Itago niyo po kami sa sandaling ito, Panginoong Diyos, sa ilalim ng presensya ng iyong pong banal na Espiritu, upang sa pakikinig din po namin ng lahat ng mga mensahe ng mga awiting inawit na namin, mensahe ng mga salita mo na aming mapapakinggan pa, Panginoon, patuloy itong tumimot, lumago sa aming mga puso't isipan, at maging buhay namin ito bilang tugon sa patuloy na pagmamahal mo sa amin, Panginoon. Tulungan mo kami at turuan na magmahal din po sa iyo ng tapat, ng taos-puso, Panginoong Diyos, at patuloy, Panginoon, na ihandog ang amin pong mga buhay sa iyo, Panginoon. Pagpalain niyo po kami lahat sa sandaling ito, at ganun din po, O Diyos, patuloy kami na humingi ng kapatawaran, anuman po ang aming mga nagawang pagkakasala sa iyong harapan, Panginoong Diyos. Iniling din po namin na pagpalain mo ang mga kapatiran po namin na hindi nabigyan ng pagkakataon upang makasama namin sa sandaling ito, Panginoon. Mga kapatid po namin hindi nakapunta, O Diyos. Mga kapatiran po namin na nasa ibang mga lugar, nasa kabilang ibayo, Panginoong Diyos. Lord, dalangin namin ang protection niyo po sa kanila. Samahan niyo po sila, lalo't malayo sila sa kanilang mga pamilya, Panginoon. Itago niyo rin po sila katulad ng pag-iingat at pagtago niyo po sa amin
sa ilalim ng iyong mga bisig, Panginoon. Upang dumating ulit yung pagkakataon, yung panahon, Panginoong Diyos, na sila po ay makauwi at makasama nila, makapiling nila ulit, Panginoon, ang lahat ng mga mahal nila sa buhay, Panginoong Diyos. Lord, hinihiling namin ito ng may kapakumbabaan at buong pusong pagtitiwala na Ikaw, Panginoong Diyos, ay tumutugon sa panalangin ng iyong mga anak, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas ng aming mga buhay. Amen. Amen. Muna sa akararag, hiti Diyos sa napwan inbag, iturong mo to'y kararwak, ken amaanam nun ayam. Urayen ni bindisyon na sililinte, sinakal na gapo ken Kristo anak na mangisalakan ti parswa. Yan, tayo pong lahat ay tumayo sa pagbasa ng bahagi ng banal na kasulatan. Kung meron po kayong mga Bible na dala, o kaya meron kayong Biblia sa inyo pong mga cellphones, makibukas po kayo sa akin sa 2 Korinto chapter 5, verse 7. 2 Korinto chapter 5, verse 7. Ganito po yung kaniyang sinasabi. Sapagkat namumuhay tayo batay sa pananampalataya sa Panginoon at hindi sa mga bagay na nakikita. Ulitin ko po, sapagkat namumuhay tayo batay sa pananampalataya sa Panginoon at hindi sa mga bagay na nakikita. Pagpalain ng ating Panginoong Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita, ganun din po ang pakikinig ng bawat isa po sa atin. Amen. Isa sao anaragsak sao ama mabiyag. Isa sao anaragsak sao ama mabiyag. Tayo po'y maupo. Minsaihi babaan ti kanta nga gapo iti TNEMC Mix Choir.
Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Diyos. Tapat ang ating Panginoon na nagmamahal sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen po ba doon? Amen. Actually, kahit hindi ho tayo matapat sa Panginoon, at kahit ang dami nating mga lapses, mga pagkukulang, no? Minsan nakakalimot tayo sa Panginoon, minsan hindi natin naibibigay yung ating panahon, yung ating oras sa ating Panginoong Diyos. Ang Panginoon ay hindi nagbabago. Yun po ang nature ng Lord. No? Kaya salamat sa Lord dahil hindi siya nagbabago at yung kanyang katapatan, kabutihan sa ating mga buhay ay naranasan natin ulit sa araw po na ito. Amen po? No, buhay ako, buhay ka, ano man ang sitwasyon mo sa buhay, no, praise God. Amen? No, may problema ka o wala, puno ka ng mga bagay-bagay o may pagkakataon na dumarating sa iyo na ikaw ay nagkukulang, praise God. No, yun po ang bilin ng Panginoong Diyos. Actually, sa aklat ni Apostol Pablo sa unang Tesalonica chapter 5, verse 18, anuman ang sitwasyon ng buhay mo, magpasalamat ka sa Diyos. Ipagpasalamat mo ito sa Panginoon sapagkat kalooban ito ng Panginoong Diyos sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. No, dahil sabi po ng ating song, ang Diyos ang ating sandigan. Kinakailangan mong paniwalaan ito sapagkat tapat ang Diyos magpa-kailanman. Hindi siya nagbabago. Yun po ang nature ng atin pong Panginoong Diyos. Amen po? No? Tayo pong lahat, tayo mo ko, tayo manalangin. Lord, salamat po sa umagang ito as we meditate sa iyong mga salita. Buksan mo yung aming puso, yung aming pandinig, Panginoon. Bigyan mo kami ng karunungan, pangunawa, O God, upang ang iyong mga salita ay maunawaan namin, Panginoon, dalhin namin sa aming mga buhay araw-araw at makita ito sa amin bilang tanda na kami po ay sumasampalataya sa iyo at nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Dalangin ko, O Diyos, na hindi lang po magbigay ng information sa amin, ang iyong mga salita na aming pagbubulay-bulayan, kundi lagay sa amin, Panginoong Diyos, sa isang buhay na patuloy pong natatransform, Panginoon. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Good morning po. Let's meditate on a theme na nasa liturgy po natin, live by faith, not by sight. Sino po sa inyo nabubuhay sa pananampalataya at hindi nakatingin o nakatuon sa mga bagay-bagay na nakikita? Pag-aralan po natin ito. Tignan po natin. Tayo po mga Kristiyano ay hindi na nakatingin sa mundong ito. Amen po ba doon? Ano po sabi ng text natin? Sapagkat namumuhay tayo batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita natin. Kung ang pananampalataya mo ay batay sa mga bagay na nakikita mo, you give thanks because you have everything in life, yung ating pananampalataya ay mali. No? You praise God kasi wala kang pagsubok, wala kang sakit. Ano po? Pero kapag may sakit ka, you do not praise God, mali pa rin ang pananampalataya. No? Kasi ang pananampalataya ay hindi nakabatay sa kung ano ang nakikita natin, kung ano ang meron ka, at kung gaano kaganda ang kalagayan ng buhay mo. No? Faith is actually believing that everything will be all right kahit na may mga pagsubok na dumadating sa buhay natin. Faith is believing na kahit hindi mo nakikitang kumikilos ang Panginoong Diyos, gumagalaw siya para sa kabubuti ng bawat isa sa atin. Amen po? Kaya tayo po ngayon, ang sabi ni Apostol Pablo, namumuhay na tayo batay sa pananampalataya. Hindi ka na dapat namumuhay o hindi na dapat ako namumuhay sa mga bagay sa mundong ito na nakikita ko. Sa mga bagay na nasisira at nawawala. Bakit po? Kasi lahat po ng nandito, hindi po tunay. Lahat ng nandito, mga kapatid ko,
na nakikita ng mata natin, lahat po yan ay mawawala. Lahat ng bagay sa mundong ito, mga kapatid ko, lahat po yan na nakikita natin at kahit yung hindi natin nakikita, maglalaho ang lahat ng ito. Kaya po, ang utos sa atin ng Panginoon Diyos, sa pamamagitan po ng text na to, kinakailangan ng ating paningin, ang ating buhay, ay batay na sa pananampalataya sa Diyos na hindi nakikita. No? God is Spirit, kaya nga po, nilalagay po natin sa liturgy natin, and we need to worship Him in spirit and in truth. So kahit hindi mo siya nakikita, you serve Him, you worship Him, kahit hindi mo nakikita. No? And that is faith. Knowing na gumagalaw ang Panginoon, kumikilos ang Panginoong Diyos, gumagawa ang Panginoon, kahit hindi natin nakikita. Ano po? Kaya, ito pong panawagan na ito ng Panginoong Diyos ay napakahalaga sa buhay po ng bawat isa sa atin. Na huwag mamuhay sa mga bagay-bagay na nakikita natin. Kasi pwedeng nakikita natin ito, pero hindi totoo. Okay po? Ano po ibig kong sabihin? Pwedeng ang isang tao, nakikita mo siyang mayaman. Okay? Pero spiritually, very poor. So which is which? Ano ang mas mahalaga? Yung mayaman ka physically o mayaman ka spiritually? No, actually, parehas naman po itong mahalaga eh. Pero marami pong mga tao nakatuon ang kanilang paningin sa mga bagay na material. At nawawala yung focus nila sa mga bagay na makalangit, na kinakailangan mas binibigyan po natin ng tuon at pansin. Pwedeng nakikita mo na masaya siya. Pero deep inside, punong-puno pala ng problema. Deep inside pala ang nasa isip na niya hindi na siya mahalaga. No? So hindi lahat ng nakikita natin minsan ay totoo. Hindi lahat ng ipinapakita ng tao din ay totoo. Ano po? Kaya, napakahalaga na makita po natin na ang buhay mo, ang buhay ko, ang buhay nating lahat, nabubuhay talaga siya sa pananampalataya. May mga tao din po na takot mamatay. No? Maraming mga taong takot mamatay. Sino po sa inyo hindi takot ng mamatay? Amen. Ano po? Sino sa inyo takot pa? Sino-sino hindi alam kung takot ba siya o hindi? Pwede tayo makapamuhay, pwede natin itong magawa dahil po namumuhay na tayo at nakafocus tayo sa mga bagay na hindi nasisira at kailanman ay hindi masisira. Kinakailangan to ng pansin natin ngayon ay sa mga bagay na hindi masisira. Tingnan niyo po ito. 2 Corinthians chapter 5 verse 1 to 4. Alam natin kapag nasira ang toldang tinatahanan natin ngayon, yung ating katawan. Okay po? Yung physical na tumutukoy sa ating katawang lupa, tayo'y may tahanan sa langit na hindi kailanman masisira. Isang tahanang ginawa ng Diyos at hindi ng tao. Dumaraing tayo habang tayo'y nasa katawang ito at labis na nananabik sa ating tahanang makalangit. Pero tingnan niyo po, upang kung mabisa na tayo nito ay hindi tayo matagpuang hubad. Habang nakatira pa tayo sa toldang ito, tayo nag-iinagpis at dumaraing, hindi dahil nais na nating iwaksi ang katawang panlupa, kundi dahil nais nating mabisa ng katawang panlangit. Sa gayon, ang buhay na may katapusan ay mapapalitan ng buhay na walang hanggan. No? So, kung ikaw ay nakatuon sa katawang panlupa mo lamang, pagtutunan mo lahat ng pangangailangan nito. Materially, financially, physically, no? Pagtutunan mo. Actually, gugugulin mo yung buhay mo sa pag-provide ng lahat ng pangangailangan ng physical na buhay na ito.
Pero again, God is reminding each and every one, ipalpalagip ni Apo Dios kada tayo kakabsat ken Kristo, nga kung mahalaga sa atin ang buhay pisikal, dapat mas mahalaga ang buhay spiritual. You can be rich, pero pwedeng you are poor sa sight, sa mata ng ating Panginoong Diyos. No? And that is why, tingnan niyo po kahit yung sa buhay natin, kapag ka nasira ito, kaya nga kahit yung mindset natin hindi nakatuon sa personal, sa buhay lang natin na ito. No? Admit the fact, tanggapan tayo, dayjay ibagbagat, scripture, kakabsat ken Kristo, dumtang tutial daw nga matay tayo amin. Ano po? Dumtang dayjay aldaw. No? Hebreo 9:27, itinakda ng Diyos sa tao na minsan lamang mamatay. Ibig sabihin, tinakda na sa akin ang kamatayan. No? At kung hindi ko i-focus yung aking paningin sa magpasawalang hanggan, ang sentro ko ay ang buhay pa rin na ito. At magiging less na mahalaga sa akin yung mga bagay na langit. Pero kung pinapahalaga natin ang salita ng ating Panginoong Diyos, sabi niya, darating ang panahon na yung toldang ito ay masisira. Pero papalitan ito ng Panginoong Diyos ng buhay na magpasawalang hanggan. So kung mas nagiging mahalaga ang buhay na walang hanggan sa atin, mas pagtutuunan natin, yung buhay natin, yung pananampalataya natin, mas ibibuild natin yung pananampalataya natin sa atin pong Panginoong Diyos. Ano ba ibig sabihin ng pananampalataya? Ang pananampalataya ay pagtitiwala na gumagawa ang Diyos, tumutupad ang Panginoong Diyos, at may kasiguraduhan ang lahat ng bagay kahit hindi mo ito nakikita. At kung nagiging totoo yung ating pananampalataya sa Diyos, ang pananampalataya ay nasasamahan ng gawa. Amin po? Bilang pagpapakita na talagang tayo po ay nagtitiwala sa atin pong Panginoong Diyos. No? I remember yung Bible study last Thursday. Kaya nga po, napakahalaga dumadalo tayo ng BS eh. No? Ang usapin po namin nung Thursday, Mateo 7:7-8. Ano po? Yung panalangin ng paghingi, panalangin ng paghanap, panalangin ng pagkatok. Maraming mga Kristiyano, nasa unang antas lang sila ng panalangin, yung panalangin ng paghingi. Lord, kayat ko ti kastoy. Lord, itad mo kanyak ti kastoy. No? Pero hindi dumadating doon sa panalangin ng paghahanap. Hanggang doon sa panalangin ng pagkatok. Ibig sabihin, nananalangin sila, and after doon, wala na silang ginagawa. No? Kasi ang relationship natin sa ating Panginoong Diyos, two-way po yan, vice versa. Hingi ako sa Diyos, at ang Panginoong Diyos may hinihingi din sa akin. May gagawin ng Diyos para sa akin, pero kinakailangan may gawin din ako para sa Diyos. That is our relationship sa atin pong Panginoong Diyos. Magkasama lagi ang pananampalataya at pagsunod. Amin po? Hindi po pwedeng mananampalataya lang tayo. At hindi tayo nagiging tagasunod ng ating Panginoong Kristo. Why? Santiago chapter 2 verse 26. Tingnan natin kung buhay o patay yung ating pananampalataya. Ang sabi po niya, patay ang katawang walang espiritu. May espiritu ka ngayon, kaya buhay pa tayo. Okay po? No? Pero sabi niya, patay yung katawang walang espiritu. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Now, ang question, buhay ba yung pananampalataya mo o patay? No? Buhay ba yan o patay? Malinaw na sinasabi ng Panginoon, hindi po pwedeng pananampalataya lang. Kinakailangan mong sumunod sa Diyos. Ano yung susundin mo? Basahin natin ang Biblia, nakasulat lahat doon. Yung mga bagay-bagay na susundin natin. Ano po? Dahil sa pananampalataya natin sa Diyos,
Nakakalakad po tayo actually ng tama. Nakakalakad tayo ng nararapat sa paningin ng Panginoon. Nagagawa nating magpakabanal, no? Sa katuwiran, kasi yun ang main goal ng taong lumalakad ng may pananampalataya at gumagawa sa harapan po ng atin pong Panginoong Diyos. Kasi ang goal na po nating lahat, hindi na yung wealth ng mundo. Amin po? I do not disregard wealth. Okay? Pero dapat ang goal ko at ang goal mo is to reach heaven. Kasi pagka hindi yon ang goal natin, hindi natin mararating ang langit na inihanda ng atin pong Panginoong Diyos. If nabubuhay tayo dahil sa mga nakikita lang natin, baka hindi natin marating ang inihandang langit ng atin pong Panginoong Diyos. Ang focus natin dapat ay ang mga bagay-bagay na pan-langit. Gumawa ka, magtrabaho ka, habang ikaw ay nasa mundong ito. But do not forget na higit na mahalaga ang mga bagay na hindi mo nakikita at hindi ko nakikita kaysa sa mga bagay na nakikita mo at nakikita ko. Patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Ang pananampalataya po ang mag-uudyok sa atin para hindi tumingin sa mundong ito at ituon yung ating paningin sa atin pong Panginoong Diyos. No? Kaya nga yung term na live by faith, not by sight, ay napakagandang ma-practice sa buhay po ng bawat isa sa atin. Why? Kasi literal na nangyayari sa atin yung kapaguran. Literal na tayo ay dinadaanan ng iba't ibang klase ng pagsubok sa buhay. Ano po? Pagka dumaan ang pagsubok, binagyo ka, are you going to live your faith out? O hindi? Kasi kinakailangan nun natin matapos yung race. No? Kinakailangan matapos natin yung finish line. Huwag tayong huminto sa kalagitnaan or sa malapit na doon sa finish line. No? Kinakailangan ingatan natin. Kaya nga, ang sabi ng Panginoong Diyos, let us guard our hearts. Let us guard everything sa buhay natin. Baka may mga bagay na mas mahalaga na kaysa sa Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. No? Let us be reminded, mga kapatid ko, let us remind ourselves na ang Diyos ay eternal. At ang mga bagay sa mundong ito ay pansamantala lamang. No? Hindi ito ang tunay na lugar para sa atin, hindi rin ito ang magbibigay sa atin ng kagalakan, mga kapatid ko. No? Roma chapter 1 verse 2, mula pa ng lakayin ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan, at ang kanyang pagka-Diyos ay malinaw na inihahayag ng kanyang mga ginawa, kaya't wala na silang maidadahilan pa. No? Lahat ng mga bagay na nararanasan natin, mararanasan pa, ay akda ng Panginoong Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Lahat ng pagpapalang meron ka at wala ka pa, lahat yan ay nasa kontrol ng atin pong Panginoong Diyos. Pero kinakailangan, ang buhay ko at ang buhay mo ay nakikita ng Panginoon na nabubuhay sa pananampalataya at sumusunod ng may katapatan sa Kanya. No? Para lubos nating maunawaan ito, mga kapatid ko, kinakailangan palalimin natin yung ating pananampalataya talaga sa atin pong Panginoong Diyos. Paano natin palalalimin yung ating pananampalataya? Be intentional. Hello? Be intentional. No? Gusto mo makatapos sa pag-aaral? Yung mga gusto makatapos sa pag-aaral, anong ginagawa nila? Nagpupursige. Tama po? No? Kasi kung walang pagpupursige, kahit matalino ka, hindi mo tatapusin yan. Kasi pagka dumating ang katamaran, sa pagpasok sa school, ititigil mo yan.
No? Kasi hindi intention. Ganon din po sa pagpapalago ng atin pong pananampalataya sa Lord. Kinakailangan intentional tayo na palaguin talaga yung pananampalataya natin sa Lord. Time is running out. Sabi nga po nila, yung panahon natin umiiksi na ng umiiksi. Kaya kinakailangan makita ng Panginoong Diyos sa buhay po nating lahat, no? Patuloy na may pagpatuloy natin yung pananampalataya natin na may gawa sa harapan po ng atin pong Panginoong Diyos. Mga kapatid ko, maniwala po kayo, kapag tunay ang pananampalataya natin sa Diyos, yung Diyos na hindi natin nakikita, gagawa yan para sa ikabubuti mo araw-araw. Sa halip na nakatuon tayo sa buhay na pansamantala, ituon natin yung ating mga paningin, yung ating buhay sa mga bagay na walang hanggan. Ikalawang Korinto, chapter 4:18. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na hindi nakikita. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at ang inyong tunay na buhay ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Kaya nga, mga kapatid ko, tayong mga Kristiyano, we live by faith, not by sight, not by your emotion, no, but live by faith. And continue, tuloy tayo nga surutan ti pagayatan ni Apo Dios iti biyag tayo. Again, kamusta po yung ating pananampalataya? Kamusta ang ating pagsunod sa atin pong Panginoong Diyos? May init pa ba ito? Maligamgam na. Hindi po pwede na may pananampalataya pero hindi sumusunod. Kinakailangang sumusunod ka at sumasampalataya. Sumasampalataya at sumusunod. Pwede po ba natin gawin yon para sa Panginoon? Tayo pong lahat ay mukot manalangin. Panginoon, maraming salamat for reminding us na ang buhay namin ngayon ng aming pananampalataya ay hindi nakatuon sa mga bagay na nakikita namin. Kasi yung mga bagay na nakikita namin, Panginoon, pwedeng mawala po ito. Pansamantala lamang. At salamat, nire-remind niyo po kami na magpatuloy kami na sumampalataya at sumunod. At itoon yung aming paningin sa mga bagay na hindi namin nakikita. Sa mga bagay na makalangit, Panginoong Diyos. Magpatuloy kaming lumakad, magpatuloy kaming tumakbo, magpatuloy kaming gumawa at mabuhay hanggang sa marating namin ang langit, Panginoon. At hanggang sa dumating yung pagkakataon po na yung toldang ito na nasisira, yung katawang panlupa, ay palitan mo ng katawang panlangit, Panginoon. Turuan mo po ang bawat isa sa amin na itoon lagi ang amin pong paningin sa iyo. Knowing, Lord God, na ikaw po ay faithful sa amin pong mga buhay. Salamat po sa mensahe na nagpapaalala sa amin, live by faith and not by sight, O Lord. In Jesus' mighty name, Amen. Amen. Sige po, dakuin po natin ang pagtanggap ng banal na sakramento ng komunyon. Hiniling ko po si Brother Edward, Brother Bong, and Sister Jen.
Iniutos sa atin ng Panginoon, gawin po natin ito bilang palagiang pag-alaala sa Kanya, sa Kanyang sakripisyo, paghihirap, kamatayan, at muling pagkabuhay. Tiapo, adda kayo, itagayo dagiti puspusoyo. Agyaman tayo, tiapo, adios tayo. Isot may tutop na imbag ken may parbeng iti kanayon ken sa dinuman nga ramiden ti panagyaman ken ka o apo ama nakabalin amin na marswa iti langit ken daga. Isot ang titimpuyog kami ang mga balikas Santo, 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 Dios sa nabileg, langit ken daga napnot gloriam. Sadyay kangatuan. Nagasat dagiti umay, tinagan ti Apo iti kangatuan. Apo na santuan ken bendito ni Jesucristo nga anak mo, kasimpakam mo ti ministro ti pammati. Ni Kristo natay, ni Kristo nagungar, umay tumanan. Iparukpok mo ti spiritum kadagitoy at tinapay, ken arak iti ita ken ti agnanayon. Amen. Amen. Ken amen. Kararag tayo ti kararag nga amami, amin tayo. Amami nga da ka sa dalangit, madaydayaw kuma tinagan mo. Umay kuma ti pagariam, maramid kuma ti pagayatam. Kas sa dilangit kasamat ditoy daga. Ited mo kadaka ita ti taraon mi iti inaldaw. Ket pakawanan na kami kadagiti utang mi. Akasmat pamakawan mi kadagiti nakautang kada kami. Ket di na kami yag iti panakasulisog. No di ket isalakan na kami iti dakas. Sikat ti ari, manakabalin ka, madaydayaw nga awan inggana. Amen. Amen. Gapo tadat ti may maysa tinapay datayo garod, oray adu tayo, kadaklakam tayo, ti may maysa at tinapay. Ket ti tinapay, apisyen tayo, iso ti panakairaman tayo, iti biyag ni Kristo. Agyaman tayo iti kopa, tamalakaman tayo, ti dara ni Kristo. Amen. Amen. Amen ket maawis kakabsat nga aglakam ti tinapay ken arak simbolo ti katawan ken dara ni Apo tayo nga Jesucristo. Unahan tayo dagiti anak tayo dagiti ubing kakabsat, surwan tayo ida nga kanayon nga ramiden daytoy iti pananglagip tayo iti naramid ni Kristo para kada tayo. Ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga malilit na batang katulad ng mga ito sapagkat para sa kanila ang kaharian ng langit. Kararag tayo, O Diyos, agtultuloy ko ti kinaimbag mo, itibiyag dagitoy nga ubing. Dumakkel da nga dati panagserbi, panagbutang ken ka o Apo Dios, iti amin nga panawon iti biyagda. Bendisyon na misuda, bendisyon na mat dagiti nagandak kanya da Apo. Ken Kristo. Amen. Amen.
mga young people, atin pong mga kabataan. Pakinggan ninyo mga kabataan ang bilin ng Panginoon. Aking anak, kung diringgin mo ang mga pangaral ko at ang aking mga utos singatan nga at sundin mo, pakinggan mo ang karunungan at piliing maunawaan at isapuso ang karunungan. Sa gayon, ang Diyos ay malulugod sa iyo at kikilalanin ka ng lahat ng tao. Ang sabi ng Panginoon, pinagpala ang mga taong wala nang inaasahan, kundi ang Diyos sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Sabi ng Panginoon, pinagpala ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Ang sabi ng Panginoon, pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos sapagkat sila'y bibigyang kasiyahan ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, pinagpala ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Sabi ng Panginoon, pinagpala ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Pinagpala ang gumagawa ng kapayapaan sapagkat sila ituturing na mga anak ng Diyos. At pinagpala ang mga inuusig
nang dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat o Diyos sa inyo pong kabutihan sa amin. Hindi po kami karapat-dapat, pero you love us anyway, Panginoon. Tinubos kami, pinagpapala, pinapabanal, upang patuloy po na maging karapat-dapat sa iyong harapan. Salamat po, Panginoong Diyos. Patuloy nawa na maranasan ka namin at patuloy, Panginoon, na may paglingkod namin ang aming buhay sa iyo. Salamat sa saro, sa tinapay na simbolo ng iyong sakripisyo at pagmamahal sa amin, Panginoon. Sa iyo po ang kalwalhatian at pasasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus, naming Panginoon. Amen. Amen. Panagidaton iti biag ken panagyaman. Ti Diyos impaay na kadatayo, ti kinalinteg ayat grasya ken daddo mapay a bendisyon. Kang runaan na, impaay na ti mangisalakan kadatayo, kas panangi bigbig ti kinaimbag na. Idaton tayo nga rod ti altar iti Diyos dagiti daduma nga sagsagot, pagyaman, pagkapulo, ken ti panagbiag tayo. Panangited kadagiti panagyaman ken panagsasagot. Kantaon tayo iti give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy
is dead. Jesus Christ is Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. Apo Dios, itinagan ni Apo mi nga Jesucristo, kiniti parabor ti Santo Espiritu, magyaman kami, ken ka Apo, iti agtultuloy nga ayat, parabor ken bendisyon mo kada kami, ken ti iglesia, iti daytoy nga lugar. Daton mi dagitoy, kas panagyaman mi, ken ka, Apo Dios. Mausar ko matapno maituloy nga iti panagserbi mi ken ka, ken iti ministeryo nga intalag mo kada kami, Apo Dios. Ken Kristo nga Apo mi dawat mi ken panagyaman mi amin dagitoy. Amen. Amen. Kantaon tayo iti himno a panagserbi, All the Way My Savior Leads Me. All the way my Savior leads me. What have I to ask beside? Can I doubt His tender mercy? All through life has been my guide. Heavenly peace, divinest comfort. Here by faith in Him to dwell. For I know whate'er befall me, Jesus doeth all things well. For I know whate'er befall me, Jesus doeth all things well. All the way my Savior leads me, cheers each winding path I tread, gives me grace for every trial, feeds me with the living bread. Though my weary step may falter, and my soul at thirst may be, gushing from the rock before me, lo, a spring of joy I see. Gushing from the rock before me, lo, a spring of joy I see. All the way my Savior leads me, oh, the fullness of His love, perfect rest to me is promised in my Father's house above. When my spirit, Lord, immortal, wings its flight to realms of day, this my song through endless ages, Jesus. All the way, this my song through endless ages, Jesus led me all the way. Salamat sa pagsama sa amin, Panginoon, upang kami po ay makasamba ng may kapayapaan, may katahimikan, may kagalakan sa aming mga puso. Salamat sa buhay ng lahat ng narito
Mula po sa mga sanggol, mga bata, Panginoon, hanggang sa pinakamatanda sa amin. Nasama-sama, O Diyos, na nagpuri, umawit, naghandog ng kanilang panahon, ng kanilang buhay sa iyo, Panginoon, sa lugar po na ito. Salamat sa pakikipisan po sa amin sa pamamagitan po ng iyong banal na Espiritu. At salamat din po dahil sa araw na ito, ni-remind mo kami sa napakaraming mga bagay. Lalo tigit, Panginoon, ang pagtutuon ng amin pong paningin sa iyo bilang amin pong Diyos at tagapagligtas. Bilang may akda ng lahat sa amin, Panginoon. Bilang may kapangyarihan sa lahat ng mga bagay. Salamat po. Pinaalalahanan mo kami, Panginoon, na mahalaga sa amin ang mga bagay na nilikha mo. Pero higit na mahalaga ang mga bagay na nilikha mong hindi namin nakikita, Panginoon. At ito nawa ang patuloy na maging toon ng amin pong mga isipan. Sa aming pagtatrabaho, nakatoon pa rin kami upang magtrabaho kami, Panginoong Diyos, para sa iyong kalulahatian. Sa aming pagkilos sa araw-araw, Panginoon, patuloy na kami ay nakatuon sa mga makalangit na mga bagay at hindi lamang sa panlupang mga bagay, Panginoon, upang sa lahat po ng sandali at pagkakataon ng amin pong mga buhay na inyo pong ipinagkakatiwala, mabigyan ka po namin ng karangalan. At kami ay makatanggap din po ng gantimpala ng buhay na walang hanggan. Kaya dalangin ko po, aming Ama, patuloy niyo pong palakasin ang pananampalataya ng bawat isa. Ganon din po ang amin pong pagsunod sa iyo, Panginoong Diyos. Dahil sinabi niyo po sa amin, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ganon din, patay ang gawang walang kalakip na tunay na pananampalataya sa iyo. Kaya, Panginoong Diyos, turuan at tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin to live by faith and not by sight, O Lord. Lahat po kami, Panginoon. Pagpalain niyo po kaming lahat, pagpalain mo ang mga kapatid ko na iniluluhod ang kanilang mga buhay sa iyo, ang kanilang pasasalamat, ang kanilang mga hinaing, at ang bawat isa, Panginoong Diyos, patuloy po na turuan na magtalaga, yamang ikaw ay hindi nagpapabaya, Panginoon. Pagpalain niyo po kami sa aming paghayo, samahan ang bawat isa, Panginoon, proteksyonan po sila, Lord God, maging ang mga kapatiran po namin hindi namin nakasama sa mga sandaling ito, Panginoong Diyos. Ano man po ang naging dahilan, ikaw po nakababatid nito, extend your blessing sa buhay po nawa nila, Panginoon. Lord, patuloy niya rin pong buhusan ng mayamang pagpapala mo ang iglesyang ito ngayon at sa mga susunod pang araw, Panginoon. Sapagkat ang lahat po ng ito, talaga namin sa iyo, mula sa aming buhay, ang pagsambang ito at ang lugar na ito, Panginoon. At ang bawat araw sa buhay namin, amin patuloy pa rin na itinatalaga, Panginoong Diyos. Ito po ang aming pagsamo at pasasalamat sa dakila at matamis sa pangalan ng aming Panginoong Sukristo, na aming Panginoon at tagapagligtas, at sa patnubay at pangunguna ng inyong pong banal na Espiritu. Amen. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Ating itaas ang ating mga kamay. Tanggapin ang biyaya ng ating Panginoong Diyos. Ang ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, at ang ating Panginoong Sukristo na namatay para sa atin, at ang patnubay ng banal na Espiritu ang siya ang patuloy na magpabanal sa atin, upang tayo ay maging ganap at patuloy na karapat-dapat sa ating Panginoong Diyos. Na maiton ang ating mga isipan, ang ating pananampalataya sa Kanya, at hindi sa mga bagay-bagay na nakikita natin. Sumayin niyo ang kapayapaan, ang karunungan, at ang siksik, liglig, at umaapaw na pagpapala ng Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Shalom to you now. Shalom, my friend. May God's full mercies bless you, my
my friend, in all your living and to your loving, Christ be your shalom. Christ be your shalom. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Good morning po sa ating lahat. Alayan po natin ng malakas sa papuring palakpak ulit ang ating Panginoong Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Tayo po'y maupo. Pansamantala sa atin pong mga upuan. Good morning po sa ating lahat. Yan, bago po tayo umuwi, yan, kasama po natin ngayon si Ate Early. Yan. Actually, si Ate Early po ay pabalik na. Florida po, tama po. Yan, pabalik na po siya ulit ng Florida para syempre makasama yung family po doon. So, pwede po ba nating i-stretch muna yung ating kamay kay ate? And let's pray for her po sa kanyang pagda-travel. Let's pray for God's guidance and protection. Lord, maraming salamat po sa pagsamba at sa buhay naming lahat. Salamat din po, nakasama namin si Ate Early, Panginoon, sa pagsamba namin ngayong umaga po na ito. And on her way back to Florida, Panginoon, Lord, we pray and declare protection, guidance, sa kanya, maging safe and sound yung kanyang pagbiyahe from mula po rito hanggang sa kanyang destination, Father God. Lord, continue na itago ang kapatid po namin ito sa ilalim po ng iyong mga bisig. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. God bless po. God bless din po sa ating lahat. Nakalimutan ko pong i-announce, next Sunday po, Egg Fellowship po natin. Yan, so may speaker po tayo next Sunday. Hindi po ako mag-i-speak next Sunday. And I believe din po, next Sunday, kasama na rin po natin si Lester. Ngayon po kasi yung kanyang last Sunday sa Malasiki. So balik na po sa atin kasi ang hiniling lang po nila ay 1 buwan. Yan, si Lester. Ayan po. And pasama na rin po sa prayer on March 30 hanggang April 1, nasa Pampanga po kami ni Lester para po doon sa Aldersgate Conference. March 30 to April 1 po ito. Yan, so pasama rin po sa prayer. Yung mga activities po na ginagawa po natin. Okay po, and bago tayo tumayo at magbatian, lahat po ng youth, maiwan muna, lahat po ng mga kabataan. Okay po? Sige po, tapos, yung young adults and adults, pwede po kayong magplano ulit ng inyo pong mga activities. Baka pwede nating ituloy yung adults. Yun pong ating fellowship every last Sunday of the month. Ano po? I-resume po natin iyon. Yan. So, pwede rin po kayong magkaroon ng mga outside activities po ninyo. Yan, basta i-plano nyo po yung mga ganon na activities po. Mga spiritual outside activities or spiritual retreat. Okay po? Sige po, tayo po tayong lahat. Awitin po natin ang I love you with the love of the Lord. Tayo po ay magbatian.
Oh, I love you with the love of the... God bless, Pate. Ni Uncle, awan. Nanay May. Ay, happy birthday. Ganda na eh, advance. Sige po, God bless everyone po. Young people, maiwan po muna. God bless po, God bless. God bless po. God bless po, ante. Safe travel po. Ay, next Sunday po. Sige po. God bless po. God bless po. The glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. God bless din po. God bless, God bless. God bless po. God bless, basa. God bless. God bless. God bless po. God bless po. Ano, kailan ang balik mo? God bless. Sige po, mga youth po, mga youth.